Good morning, everyone, and a warm welcome to today's webinar, Scientific Undertakings for Research and Innovation, or SURI. I am Precious Rosco, the Grade 9 representative for Research Club, and your MC for today's session. We're here to let our minds grow and let the love inside us show. Let it grow and let us grow so we'll get what we sow. This online seminar is organized by the RMCHS Research Club. It features discussions to promote research interrogation and highlight its importance among the students here in Ramon Magsaysay, Cubao High School. To start us off, let us pause for a moment of prayer, followed by the nationalistic song through audio-visual presentation. Heavenly Father, we come before you today with grateful hearts, thanking you for the gift of this time together. We ask for your guidance as we gather to discuss, plan, and make decisions. Fill our minds with wisdom and understanding, and our hearts with patience and compassion for one another. Help us to speak with clarity, listen with open minds, and work together in unity. May our efforts today be pleasing to you and bear fruit that honors you. Bless this conference, Lord, and may your will be done in all that we do. In Jesus' name, we pray. Amen. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin nagagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang bayan mo'y mapantayan, Pilipinas kong mahal. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin nagagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang bayan mo'y mapantayan, Pilipinas kong All right. Again, a pleasant morning to everyone. Just a quick reminder to everyone, please answer the attendance form to signify your presence for today's webinar. And now, since we're tackling something that affects most of us here within this session today, our speaker, Mr. John Ray S. Banyaria, is a grade 11 student of Buena Vista National High School under the academic track with STEM-focused electives. He is an alumnus of the special program in Science, Technology, and Engineering, which helped ignite his passion for scientific research.
His interests focus on environmental science, sustainable innovation, and locally inspired solutions. He recently co-authored a research study on the sun protection potential of locally grown seaweeds in Guimaras Island titled Spec- Spectrophotometric Sun Protection Factor Screening of Ultrasound Assisted Extracts from the three locally grown seaweeds in Guimaras Islands, which was selected as an official entry of Region 6 in the 2025 National Science and Technology Fair. Beyond research, he is active in campus to community initiatives as a student leader, campus journalist, and environmental advocate. As a young companion of as a young champion of sustainability, he aims to inspire fellow youth through research, leadership, and environmental awareness, encouraging everyone to help build a more responsible and sustainable community. Without further ado, let's give it up for Mr. John Ray S. Banyaria. Okay, isang makabatang araw po sa ating lahat. So especially po sa ating mga Ramonians na narito ngayon sa ating suri webinar together with our mga dakilang guro and our advisors na narito po sa ating session. Isang makabata at napakagandang araw po sa ating lahat. And I am so very thankful po to be here and to be part of our suri webinar. And I think ready na po ang lahat para sa ating discussion and topic for today. And may I have the permission po na makapag-present ng aking screen? So, okay. So, let's start our topic for today. So, at this moment, I want you to ask, or again, for at this juncture, again, let me introduce myself. I am John Ray Banyaria, a grade 11 student from Buena Vista National High School, Schools Division of Guimaras. And to start our topic at this moment, I just want to ask you a very famous question. So ito po yung question na parati nating narinig, which is, ikaw, para kanino ka bumabangon? So sa lahat ng platform at marami na rin na mga social media platform, naririnig po natin ang question na ito na nag-a-ask kung ano po ba yung specific reason kung bakit tayo bumabangon. So maybe para sa pamilya, right? Para sa ating kapatid, para sa magulang, and others, and also para rin sa ating mga pangarap. So I believe na marami sa ating lahat po rito yung nangangarap maging isang researcher, maging isang scientist, and also lahat ng mga fields na inclined sa science. And additionally, para rin sa sarili, right? Kung tayo po ay patuloy rin na bumabangon, kahit po tayo ay antok na at pagod na, patuloy pa rin po tayong lumalaban. And also, bumabangon rin tayo para sa ating pagbabago. Sa lahat ng mga learner leaders po dyan na naghahangad ng pagbabago para po sa atin ito. And hindi rin po mawawala yung ating pagbabangon para sa research. Tama po ba? Yes, dahil kahit pagod na po tayo ay patuloy rin po tayong bumabangon kahit paulit-ulit na revisions at mga rejections yung ating mararanasan sa research ay yun nagiging rason kung bakit tayo bumabangon. So every fields na inclined sa question na ito ay mayroong own ideologies, own meanings, at meron ring mga ideas na kung paano natin i-deliver itong question na ito. But all of these fields leads to one concept, which is yung tinatawag natin na purpose. So kung ang sabi nga ni Ben and Ben, kung ang purpose, kung lahat ng bagay ay may dahilan, well, yung kung may dahilan, mayroon ring tinatawag na purpose. So purpose in research is the very backbone of our study. So ito po yung nagbibigay nga ng direksyon sa atin kung saan patungo yung ating study inclined po sa ating mga aims. So ito po yung pinaka-essence at pinaka-spirit ng ating study. Bakit natin dapat i-conduct ang ating study? And at this point, when example of this,
scenario is that when we are being asked by our panelists and also by the beneficiaries of our study kung what is the purpose of your study? What is the impact of your study? Well, yung pinaka-simplified na sagot na ating maibibigay sa kanila ay to help the community. Ayan na po. So dito na po papasok sa atin yung pagtulong sa komunidad, which is it is the very last step of conducting our research. Tama po ba? So yung pagtulong sa komunidad, ito yung pinaka-sentro na ina-aim natin at lahat ng nakalap natin ng mga results at discovery ay kailangan nating i-communicate sa masa. But and through this, rather, so we are embracing the concept of what we call keeping the community in mind. So when we love our study, we are communicating our study. And when we communicate our study, we should also keep in mind kung ano po ba talaga yung ini-highlight natin sa ating komunidad. And now, yung question naman po is that kung paano or paano natin maiki-keep in mind yung ating community while nagko-concept tayo ng isang best research study. So maraming question yung dumarating dito and at this juncture I want to present this concept which is it's 8 plus P from nothing to something concept. So this concept na inorganize po namin ay nakabase po sa aming study entitled Spectrophotometric Sun Protection Factor Screening of Ultrasound-Assisted Extracts from Free Locally Grown Seaweeds in Guimaras Island. So meron po tayong 8 insights na dinagdagan pa po ng 3 tips. So ano pong 8 plus 3 concept na ito? So now, let us start with the 8 key considerations kung paano po natin makikip in mind yung ating community while nagko-concept po tayo ng research. So number 1, keep in touch with the community. So from the very basic unit sa ating komunidad bilang isang citizen ng ating society, importante po na maging mapagmatsyag tayo sa ating lipunan. Nararamdaman natin kung ano po ba yung na nangyayari sa ating community. What are the existings? Ano po ba yung kailangan or pwedeng mai-offer ng ating community sa masa? Anong mayroon sa ating community? Ano po yung mga background na maaaring ika-highlight ng ating community? So one of the example po sa aming study is that nilawrite ko po at ginajot down kung ano po yung mga observations ko sa aming isla. So, one tip rin po dito sa number 1 is to jot down notes po lahat ng mga observations po na iyong na-observe sa ating community as it is one of the scientific attitude of being a researcher, maging mapagmatyag at pagiging isang observer. So, observe what is happening in your community. So, at this point, makikita natin na ng Guimaras Island, it is located in Region 6. Geographically, it is an island at known po siya bilang rich in marine resources. At dahil meron po siyang marine resources, meron din pong existing na mga marine biota, ganoon din po na-reach siya sa mga rock formations, mga white beaches, islands, mini islets, and also po sa terrestrial agriculture, hindi mawawala ang pinaka-sweetest mangoes ng Guimaras when it comes to Manggahan Festival. We have also, in innovation for sustainability, we have the wind farms in San Lorenzo, Guimaras. So ito po yung at marami pa pong ibang rich harvestings na mai-offer ng Guimaras. So this is what our observation looks like kung anong mai-offer po ng Guimaras sa tao. And now that you have that fundamental rather or basic knowledge of what is happening in our community at kung ano pong mai-offer ng community sa masa, then you can proceed to the second tip, which is find a material or concept that has not given an attention in our community. So at this point, you are hinahanap mo yung papansin, ngunit hindi naman po pinapansin. What I mean is that hinahanap natin yung mga bagay na hindi na po nabibigyan ng atensyon o hindi pa po nabibigyan or nadidiscover yung kanyang potential. Ngunit ang point ay nariyan lamang siya sa ating community at
hindi siya binibigyan ng pansin. So again, one of the examples sa aming study is yung paghahanap namin sa seaweeds. So medyo interesting po yung story behind po ng paghahanap namin ng seaweeds kasi one time po nung papauwi po ako ng bahay, while naglalakad po ako sa amin, sa community namin, ay parang na-curious po ako bakit merong palutang-lutang sa ilalim ng tulay. Then, yung curiosity, ito po yung curiosity na nagpupush sa atin upang itanong yung lahat ng mga bagay na may interest tayo. At dito po nakita ko yung palutang-lutang ang mga seaweed. At napakarami po nila ngunit hindi naman po sila nabibigyan ng sapat na potensyal at sapat na atensyon. So now that you have found ng the specific material na nakita mo sa iyong community, now it leads to the third tip, which is to verify the current value of that material or resource or concept in your community. So now at this point, verify mo na kung ano yung katayuan ng nakita mong resource or material. So one of the example, pagkatapos ko po nahanap yung seaweed sa ilalim ng tulay, ay itinanong ko po talaga sa mga local agad po kung ano po bang background niya, ginagamit po ba siya, at gayon din po ang magtanong po kayo sa mga ating authorities kagaya po ng sa fishery section na aming locality dito po sa aming munisipyo. Tinanong po namin kung anong katayuan ng mga seaweed dito sa Guimaras. Well, in Guimaras, there are lots of species of seaweeds, including the edible and inedible ones. So one of the example ng seaweed na nahanap namin, ito po yung Sargassum fluitans, Padina pavonica, and Halimeda opuncia ay isa po sa mga inedible seaweeds po sa aming locality. And one time na nasa-story po sa amin ng isang local na ginagamit lang po siya as laruan ng kabataan nila. So you have that profound knowledge na overlooked or less valued po yung seaweeds sa iyong community. So now that you have this, you should also consider the following tips. Just like kung nahanap mo na yung specific material mo, i-verify mo rin kung yung material mo or resource ay abundant po ba sa community. So it is important po na makonsider po natin yung availability and accessibility po ng ating mga material sa ating locality. At maaari po nating i-avoid yung mga material na pinipili natin na magkakaroon ng scarcity sa ating lipunan kasi malaki po yung epekto niya sa ating cycle, sa pagsa-cycle po ng lipunan. So, ang hahanapin po nating material, again, is abundant po sa ating community. Mahanap lang siya kahit saan. Kagaya po, again, ng seaweed sa aming locality, which is, as I've said previously po, ng Guimaras ay rich in marine resources. So the presence of beaches here ay indication rin na maraming presence ng seaweeds sa aming locality. At actually, nagkakaroon din po ng mga aquaculture ng seaweeds dito sa Guimaras when it comes naman po sa mga edible ones. Now, so this is one of the important tip na kailangan natin i-consider na kung marami yung material or resource sa ating locality, ay dapat rin natin i-consider kung ang ating resource po ba ay sustainable. Yes, actually, we are pursuing nowadays different goals, especially the United Nations Sustainable Development Goals, just like also rin sa Philippine Development Plan, kung ano po and even the core values po sa ating school ay isinusulong natin yung sustainability kung paano maging pangmatagalan yung research na ating gagawin or even mga project proposals. So importante po na maging sustainable yung material na pinili natin dahil para sa akin yung hindi meaning na abundant siya ay sustainable na po siya. Bakit? So one of the example again naman po sa aming study which yung tatlong seaweed ay mako-consider po siyang sustainable kasi hindi na po siya kailangan ng ano pang mga gamit or chemicals na makapagpapatubo sa kanya dahil siya po ay fast growing at naturally growing sa ating community. So nag-e-exist lang po siya at galing po siya talaga sa kalikasan. But the gap lang po, ayan po, hindi pa po na-determine yung kanyang potential. So now that you have considered your variable na inclined
sa community. It is community-centric rather. Then, na-found out mo rin na hindi na siya nabigyan ng atensyon sa inyong community. And na-verify mo na yung current niya na katayuan sa community, whether it is less valued, kung may katayuan pa ba siya when it comes to edibility, kung mayroon pa siyang ginagamit when it comes sa ating cultural usage, and also you considered its abundance in your locality, at dinagdagan pa ng sustainability. Now, let's proceed to the sixth tip, which is hahanapin na natin yung current status ng ating material in a macro scale. So what I mean na macro scale is that consider natin kung ano naman po yung existings when it comes sa national and also sa international scale, kung ano po ba yung mga study na nag-e-exist na inclined with the seaweeds. You should also consider rin po yung kanyang potential at i-connect mo natin ang kanyang potential kung saan pa po siya sa think nyo mag-e-excel na field. And also, dahil na-found nyo na po yung gap sa inyong material, ay nahahanap nyo na rin po, or mahahanap nyo na rin po rather, yung kanyang gap, which is the local gap and also the global gap. So, example, ito po yung seaweed namin. Magbibigay po ako ng key concept about the potential of our seaweeds. So example rin po, ang seaweed natin or lahat ng mga plants ay mayroong bioactive compounds. Right? Meron pong bioactive compounds yung lahat ng mga seaweeds. And under these bioactive compounds, we have what we call polyphenols. And these polyphenols ay nagkakaroon ng distinction when it comes to brown seaweeds. Kasi po mayroon siyang presence ng tinatawag natin na fluorotanins. It is like tannins po sa mga terrestrial plants natin. And when we say fluorotanins, they only exist in brown seaweeds. At according rin sa mga RRL, example ni Gazi et al. Legacy 2022 at ni Paga et al. 2022, nag-state sila na yung presence ng polyphenols ay indication rin ng good SPF. So, what is SPF? So, sun protection factor is as dinedetermine po natin yung absorption ng UV light ng isang material nang sa ganoon ay ma-determine natin through an equation kung gaano po ba kataas yung percent na may ipoproduce ng isang material. So, good SPF ay magli-lead rin po sa materialization na tinatawag natin na may potential siya para sa mga sunscreens, para sa UV blocking, and so far, and etc. rather. So, proceed po tayo dito. So, hinahanap na natin yung gap sa mga study na nagkakaroon na sa global scale. So, when it comes to SPF, ang parating ginagamit ng mga material or variable sa ating study is yung paggamit ng mga medicinal at terrestrial plants. Terrestrial plants meaning yung mga tumutubo lang sa ating mga kalupaan. So ito po yung pinaka-rampant na mga ginagamit na plant ngayon. So it leads again to the research question of what if we use something that is less valued, something that has not given a value in the community, but it has a potential to be for SPF, just like our seaweeds. Kasi hindi pa po nabibigyan ng potential yung mga marine plants sa ating SPF study. So what if gagamitin po natin? So now po that meron na po tayong insights when it comes to global scale. So additionally po, dito po, may plus factor po pala yung seaweed. One thing na kinonsider po is just like this, so nakikita po sa ating slide. So according rin sa study, yung isang species ng seaweed po na ginamit namin, just like the Sargassum fluitans, as stated in different articles, balita, and even RRS, na mayroon silang distinct compounds na fast-growing. So as they're being growing na mabilis, nagde-decompose lamang siya sa dalampasigan.
Then as they decompose sa dalampasigan, nag-e-emit po siya ng what we call toxins na ammonia. So yung ammonia po ito po yung nagkokos sa kanila upang maging mabaho. Kaya naging mabaho rin po yung dalampasigan. So one of the experiences na aking na nadatnan is when we had our vacation po. I think ito po is nasa Aklan. Dito ko po mas naramdaman kung ano po ba talaga ang epekto ng seaweed sa sa kanilang locality, kasi hindi na po talaga siya mapaliguan ng maayos kasi marami na pong tides na kine-create yung seaweed na ito. Nagde-decompose lamang siya kasi hindi naman siya nabibigyan ng atensyon at ng potential. So one thing na napagnilayan namin is what if gagamitin siya in the future for materialization, magagamit siya for aquaculture, then it is an avenue or an opportunity for seaweeds na mabigyan rin ng pagkakataon na maibigay yung kanyang potential so that we can also regulate rather their existence and their population. So that is our sixth tip. So now that you have that all key insights from community and also that leads also to the macro scale, then you can proceed to the seventh tip, which is bridge your variables and identify the synergies. So what we mean by bridging our variables is mayroon na po tayong material, mayroon na po tayong resource, and also alam na natin yung gap na tutugunan ng ating material rather. Then we should appreciate what are the synergies. Ano po yung mga harmony na nag-happen or nangyayari sa ating study. So we should connect the dots at this point. Just like rin po dito, yung independent variables sa study ay ang tatlong seaweed na nahanap sa Guimaras Island. And also, yung dependent variable natin ay yung amount of UV light na na-absorb as SPF through what we call the absorption of UV-vis spectrophotometer. And then, let's proceed to the connection of dots when it comes to identifying its synergies. So dapat maging appreciative po tayo sa pagtanggap ng kung ano po yung mga synergy na maaaring i-offer po ng ating study. So we have this in the local scale, which is it introduces the local resources of the community. In addition, it gives value to the overlooked ones. And also, it provides baseline for the future opportunities in the province. As I've said po, na reach po Guimaras. So, papaano po kung i-advance rin natin yung innovation sa research in the future sa Guimaras, ay mas dadami pa po yung opportunities na papasok sa isla. And then, here in our global gap, we are answering the gap beyond exploration on marine plants for innovation. And as I've stated in the number 5 tip, we are emphasizing the sustainability in our community, and also we are introducing a new idea to the cosmetic industry. So when we connect that local and global approach, we can see na mayroon silang connection na tinatawag nating synergy. While you are helping your community, you are also answering the gap in the global scale. So diyan nagkakaroon ng synergy at nagkakaroon din ng uniqueness ng iyong study. Then, you have nariyan ang lahat at na-consider na rin at na-connect mo na rin po yung mga gaps at mga appreciative synergy ng iyong study po. And dito na po natin mako-consider while we are conducting na po ng our study and conceptualizing rin na i-consider rin po natin yung ethical standards ng community. So obviously and basically sa student research, so part po talaga yung legality dapat ng ating study. So ito po yung hinahanap-hanap when it comes sa SRC, when it comes sa mga panelists. Kung yung study mo po ay kino-consider yung ethics ng community. At yung tayong mga student researcher ay nagdi-discover lamang ng mga discoveries sa ating study. But important rin na meron din pong guidance mula sa ating mga authorities at mga merong professional backgrounds. Just like our government authorities and also the different departments and agencies that focuses on the agriculture, on the environment, at based din po kung saan naka-incline ang inyong study. Example dito is
sa aming study ay nag-coordinate po kami sa Department of Environment and Natural Resources, just like po dito sa Pedro Guimaras, na naghingi po kami ng permission upang mag-sample ng mga seaweed dito po sa aming province kasi po when it comes sa resource ng ating komunidad, we need to be vigilant and also we need to be considerate and sensitive sa mga pagmamay-ari ng ating community. When we are having that care in our community and our environment, we should also consider the ethics of the community. So now that we have all of the 8 key considerations kung paano natin makikip in mind yung community, so dyan na po siya na-aligned yung from nothing to something na concept. But yung panibagong tanong naman po ay kung papaano natin or paano po yung tatlong nasa 8 plus fee or ano pong nilalaman ng 8 plus fee or ng 3 rather sa ating topic. So now let me introduce to you the 3 concepts or tips kung paano natin mai-embrace effectively ang pag-keep ng community sa ating mga isipan na concept. So basically, as researchers, hindi lang natin tinatanggap yung study. So we are also nire-ready rin natin yung ating self na tanggapin yung ating community at yung ating self. And dapat rin natin i-consider yung tips na ito para ma-embrace natin yung 8 na ibinibigay sa ating topic. So let us start with number 1. Do not just present your community. Accept it heartily. So be proud of what your community has to offer to its people. At sabi ko nga previously, when there is acceptance, so there is love. Right? So kung mahal mo, dapat tanggap mo. Dahil kung tanggap mo, meron yang pagmamahal. So just like rin, dapat tanggap mo yung flaws and imperfections, lahat ng weaknesses and strengths ng minamahal mo upang matanggap mo ng buo ang isang bagay. Just like in our research, we accept its limitations, we accept its strength, we should love our study dahil at dapat rin nating tanggapin kung anong lahat ng mga component at anong lahat na maibibigay ng ating study. And also we should be proud na nakadidiscover tayo ng mga distinct material na hindi nabibigyan ng atensyon sa ating community, ngunit through our study ay na-discover yung kanilang potential. So one of the example rin po ng pagiging proud ay yung during the filming po ng aming shout out sa NSTF 2025 at hindi po kami nagpatumpik-tumpik at pinili po namin yung site na kung saan mai-introduce yung isang spot na kung saan pag isang tingin lang ay masasabi nila, uy, Guimaras yan. Yung, parang yan po, yung parang proud ka sa community mo. And when you love your community, ay mapapadili po yung gawa. Hindi lang po yung gawa, kundi yung overall flow ng iyong study. So wherever you go, whenever na magpe-present ka kahit saan, hindi mo wag po natin kakalimutan na naka-inclined po yung lahat ng mga bagay kung saan tayo nanggaling. And we should be grateful of everything that we have in the community because it is through our gratefulness na nagpupush po sa atin na maging resourceful at maging creative sa lahat ng mga bagay. So that is our first tip. So then second is to value the impact of your study deeply. So it is also inclined in our first topic, which is if you value the impact of your study, you also love your community. And also, tayo as researcher, tayo yung driver ng ating study. Siyempre, tayo magbibigay ng buhay para sa ating research kasi tayo nagbibigay ng soul in wrap up para sa ganitong study natin. And then, we should have that sense of commitment. Kung tanggap natin, kung love natin, dapat committed rin tayo sa ating mga responsibilities and obligations rather ng ating study. Dapat alam natin kung paano natin i-organize yung ating study while at the same time ay alam natin sa ating sarili kung saang place na tayo nangyayari sa ating study. So one of the example rin po na i-share ko po talaga yung impact ng study is
when I have ng mga kasama po. When pupunta po kami kahit sa beaches, sa Guimaras, it may be cringy, but hindi ako na hindi po ako nagda-doubt na i-share ko po yung kung anong background ng seaweed kapag nakakita ako. So example lang, ikinikwento ko sa aking mga kaibigan, sa aking mga pinsan, and everything kung ano yung maaring maitutulong ng seaweed sa ating community. So example, so ganito yung aming study, so ito yung impact niya. So ganito pala siya, parang ganoon po. It is helpful po ng yung ganitong practice if gusto mo na matrain ang iyong self to be more inclined with your study, and also kung paano natin maisabuhay yung impact ng ating study. So it may be cringy, but it is very helpful, especially when we are preparing our defense, our presentations, and everything. Makakatulong po siya na maghuhubog sa ating isipan. And the last step in our 3 tips is to be ready to always float in the air. So ano po bang ibig sabihin nito? Kailangan po ba natin ng blower, anything, hangin, literal na magpapulutang-lutang tayo sa hangin? So what I mean here is that we need to be ready. We need to be equipped of what are the uncertainties that may happen in our study. So nagko-concept pa lang tayo dapat kung kagaya sa ating school, nagkakaroon ng mga disaster risk reduction and management planning, paano po ba yung mga uncertainties na mga mangyayari sa ating study, ay dapat ready rin po tayo kung ano yung mangyayari sa ating concept, sa ating research. Baka mangyari yung mga study twistings, and also kung mangyayari rin yung mga hindi inaasang pangyayari sa ating mga papers such as revisions, rejections, at dapat po natin itong tanggapin ng buo. So we should be ready po, kasi hindi po talaga ng madali yung pagkakandak ng research, especially if it is inclined in our locality. So that wraps up the 8+3 concept, and I hope marami po kayong natutuhan sa pagkakataong ito ng ating topic. And at this point, before we end our topic, at this moment, I want you to emphasize this quote, which we call this from nothing to something. Then, this from nothing to something quote, let us break it down into 2. So we have what we call from nothing to something. Then I will give you a 2 seconds pause to think kung ano po yung interpretation nyo sa quote na ito. So I think marami po yung nag-a-arise ng mga ideas at interpretations po kung paano natin may sabuhay yung from nothing to something na quote. Hindi lang po siya sa research na i-a-apply, kundi na i-a-apply rin po siya sa pagiging buhay ng isang researcher. Kasi kung meron tayong from nothing to something, when there is humbleness, there is gratefulness. Meaning, from being humble to being grateful. And that what makes me fuel to strive more for this research, at dapat na tayong maging proud sa community. Dahil sa ating pagiging humble ay dito nagke-create ng vision kung paano natin nakikita, kung gaano kalaki ang mundo para ating mahalin. At yan yung nagke-create sa atin ng idea na magiging grateful. And yan ang aking rason kung bakit ako bumabangon. And I'm giving back the question to you. Ikaw, para kanino ka bumabangon? So maraming salamat po sa ating mga Ramonians, especially po sa ating Ramon Magsaysay Cubao High School Research Club para sa pagkakataon ito na makapag-speak sa inyong lahat. And honestly po, it's my first time speaking as a research speaker. So maraming salamat po sa ganitong oportunidad na makapagbibigay po ako ng malaking idea kung gaano ko kamahal ang aking community, na also nag-give ko na po ng I'm so very grateful po na nag-give ko ng justice yung aming study at na-share ko po yung idea ng aming study. And I hope po na makaka-visit rin po kayo ng Guimaras someday or in the future
if bibisita po kayo ng Iloilo, wag niyo pong kalimutan na bisitahin rin yung Guimaras. So, magkakapit-bahay lang po yung Iloilo at Guimaras. It's a 10-minute fiber boat ride. So do not forget to visit and to appreciate also what Guimaras has to offer to you. And I hope na 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 ibi-bless kayo ni Lord sa mga future endeavors ng ating research. So Ramonians, I believe in your potential. I believe na through this initiative na isinet ng ating research club ay magkakaroon rin ng transformation sa inyong sarili at gayon din sa pakikibuhay ng isang researcher, and I believe na someday ay magkakaroon kayo ng great may pagpapatuloy nyo rather yung big impact na isinasabuhay ng isang researcher sa ating pinanggalingan. So ayan lamang po, at again maraming salamat po, and God bless you all. Thank you so much for sharing your wonderful insights and personal experience, Mr. Banyaria. Your knowledge will truly help and inspire everyone here in their research. I hope those tips you gave us ignite the hearts and minds of each and every student researcher to explore and never stop being curious. Now, our time for the question and answer portion, where you can ask Mr. Banyaria questions for clarity and more insights. Okay, any more questions po? Meron po ba tayong mga katanungan, mga insights, or mga impormasyon na kailangan malaman? So don't be hesitated na magtanong. Good morning, John Ray. I'm Ma'am Good morning po, Niar. ma'am. Oo. Okay, while waiting for the students, malamang nahihiya pa sila magtanong or nagta-type pa. Thank you for gracing, this is the 4th Saturday na ginagawa ng Research Club ng Ramon Magsaysay itong activity na to. And natutuwa ako, you're from Guimaras. From Iloilo din ako. Ang mga Niyar ay taga Miagao. Nandyan din po yung UP sa Miagao, ma'am. Oo. Wow. Ayan, so may may dugong Ilonggo ko. May kasama po ako ritong Ilonggo, ma'am. Yes. Maraming salamat po, ma'am, for the Okay. opportunity. Now, so Yes, for Press Marga po, maraming salamat. Actually po, I'm so very grateful po for Press Marga na in-invite niya po ako. Kasi Oo. one time po na naroon po kami sa NSTF is that parang siya po talaga yung nung nagtagal yung pagka-remember ko sa kanya, kasi last time nung pauwi na kami sa hotel ay nakasama namin siya sa elevator. Tapos Oo. hindi ko makakalimutan yung sinabi niya, hindi ko makakalimutan itong pagkakataong ito. Hindi ko makakalimutan itong hotel na to. So parang grateful. So I felt the sense of gratefulness sa kanya po. And I am so Yes. very glad din po that time na kapag po siya. Correct. And sana mahawa lahat ng mga estudyanteng nandito ngayon nung eagerness to learn. Alam mo, nahihiya pa tong mga grade 9. Actually, ang target ko, pati grade 8 ma-invite eh. Pero may mga senior high din tayo dito and grade 10 as well. Ayan. So ano na mga estudyante ng Ramon? Mahirap talagang kasi mag-isip, mag-formulate ng para sa proposal eh. And Meron po ayan, si Mark nag-raise. Andre, I think he's raising his Hello hand. po. Magandang umaga. Hello po, good morning po. May tanong lang po ako kasi naging physical science din po ako na lumaban sa RSPF. So, yung tanong ko lang po is, kaya po ba natin gumawa ng isang research na sabihin na po nating ICEF level without it costing too much po? Kasi as students, di pa naman po tayo ganun ka financially stable. Kailangan po natin mag-conduct ng mga tests, na ganun. So, tanong ko lang po yan kasi very curious lang po.
So thank you po, Sir Mark Andre Ledesma for that question. So actually, napakaganda po ng tanong na iyan. So at this point, we need also rin na i-consider yung cost effectivity ng ating research. And at our point naman po ng pag-conduct ng mga seaweeds ay maaaring mag-create ka po talaga ng funds kung pagkaroon po sa mga test, because test is important when it comes when you're especially when you're competing in science and technology fair. Importante rin po na mag-create yung validity ng inyong research through the test that you are being conducting. But when it comes to material, we should also to find something that is not cost effective. And also, meron din ang maaari rin po tayo communicate sa ating mga advisors para sa mga regulated research institution kagaya po ng University of the Philippines, yung mga government inclined na maaari makatulong sa atin upang magagaan yung ating bulsa para sa research. And also, it is important rin na mag-connect tayo sa LGUs. So one of the example rin sa amin is i-connect po namin yung aming study sa local government unit ng Buenavista, Guimaras, and also with the province of Guimaras. Sila po yung nakatulong sa amin upang maitaguyod ng maayos yung when it comes sa financial status ng aming study, at ganoon din po nung papunta kami sa NSTF. And also for the simple research, for the simple concept po sa ating mga researchers, we should also consider na dapat yung material na ating hinahanap sa ating community, again, nandyan lang siya, at maaring hindi na siya kinakailangan anumang proseso upang makolect lang siya. Dapat madali lang po siya i-collect with considering the different parameters po based in RRS and also based from the ethical standards of the community. So, in addition rin po ay maaari rin po tayong maghanap ng mga regulated research institution. Maghanap po tayo ng help, ng tulong. So, when you're having a study na gusto mo po talaga ay structured ay hindi po talaga natin maiwasang magkaroon ng funds. Yes, kailangan natin ng financial resources po. Kaya talaga kinakailangan rin natin na maging resourceful, not just by our material but also for the overall structure of our study. Nasagot po ba ang katanungan, sir? John Ray, sa iyong study, how much more or less ang inyong ginastos? Para When it magka-idea comes sila. po sa test ng aming study, kasi po yung kinonduct namin na laboratory is a private institution. So mga more or less 10,000 po sa test ng TPC, total polyphenol content, together po ng UV-Vis spectrophotometry. But I think maaari rin siyang tataas rin up to 15K. Depende po sa number ng variable or number ng material na iyong itinetest sa isang regulated research institution. So nakadepende rin po sa kung saang lab kayo inquire, at kung ano rin pong kanilang ratings at ang kanilang mga parang quotation na maaaring may offer nila sa iyo. So depende rin po sa test na kanilang kinakonduct at sa process. Maaaring sa iba ay medyo less ang kanilang quotation, maaaring sa iba ay medyo mataas. Pero mas recommended po na mag-connect po talaga tayo sa mga regulated research institution rather than having a private institution if available naman po yung test sa isang university institution. Yes, ayan. So, maganda siguro before they even propose, check na nila kung ano-ano yung mga kailangan nilang mga institutions na lalapitan, saan libre. Meron naman kasi mga Yes po. schools na nagpro-provide ng libre. Ayan, pero medyo Yes po. ano lang talaga sila. Nag-aalangan pa, nagkukuwenta-kwenta din.
One point rin po na ating i-consider is yung fare at foods po. Just like sa traveling, so sa instance po ng ano namin ng study is wala pa pong mas advanced na test ng TPC at UVVIS nung year 2025 dito sa amin sa Guimaras at sa Iloilo. So parang madalang po yung test na nandoon. So nag-communicate po kami sa Bacolod sa isang private institution na nagkakaroon ng mga naka-center yung laboratory nila sa plant. And then one thing na kinonsider namin is yung pagsaalang-alang ng mga foods at travel kasi medyo malayo po yung Bacolod mula sa Guimaras compare sa Iloilo. Kasi yung Iloilo ay parang normal life na rin po namin na pupunta araw-araw pa Iloilo. So one thing na i-consider rin po natin is yung fare at ang travel po. Gayon din yung mga kasama natin na ano po na maaring kasama natin sa ating pag-conduct. Kaya well recommended po na nakaplan po talaga yung ating pagiging resourcefulness po sa ating study. Yes. Imagine, malayo pa ha, yung kanilang pinupuntahan for ano, to get their samples tested. Kasama sa expenditures niyo yun, ano? Samantalang itong mga 'to, andito na lang sa Manila, pupunta na lang ng UP or PUP, marami ng mga ano dito. Ayan, so mas gaganahan sila Yes kasi po. alam nila diyan lang sa malapit hindi na kailangang bumiyahe o hindi na kailangan ng ano, So accommodation para lang makapagpa-test. I swear po, hindi niyo po pagsisihan yung pagsasali sa research kasi malaki po talaga naiaambag ng research sa ating buhay. Pero actually, ako po malaki po yung natutuhan ko when it comes sa research, not just only po sa ating study, but kung paano natin structure yung maturity, also yung pagiging resourcefulness and ang yung resilience sa iyong sarili. Diyan mo talaga matetest yung faith, not just your psychological thing, not just your physical thing, but also your spiritual thing, kung paano talaga tinetest ni Lord yung sarili mo when it comes sa research. Kasi ang daming uncertainties po talaga when it comes sa research. So kailangan, as I've stated po kanina sa ating topic, kailangan maging handa po tayo sa lahat ng mga bagay na pwedeng mangyayari sa ating study. But amidst all of this, ang pinaka-recommend ko lang po is to enjoy all of the event, all of the time na nagke-create po tayo ng research kasi malaki po tayo na itutulong natin ng research sa ating buhay, especially rin po kung aim po talaga natin na magkaroon ng mga science inclined courses when it comes to sa pagtungtong ng college and also sa senior high. Malaki pong naitutulong when it comes to sa pag-choose ng iyong electives, especially na nagbago na rin po yung curriculum ng senior high sa ating year. Ayan, tama. Okay. Dear Precious, ano na ang Yes, next? I think Parang may mga questions pa may ba? may questions pa po sa chat box Yes, from please read. Princess Oo. and from Princess about sa research niyo po, would the color of the seaweed affect the results? When it comes to the color, hindi po siya nakaka-affect according to study. Kasi meron tayong type ng seaweed which is green seaweeds and brown seaweeds. So yung ginamit namin sa aming seaweeds is sa aming study rather is brown seaweeds. Kasi when it is inclined on their potential, meron po siyang tinatawag na fluorotanins na exclusive lang po sa kanilang characteristics. So according rin in-incline namin sa RRL, parang sila lang po yung hindi pa talaga nabibigyan ng potential. So, more direct, yung nag-i-influence po talaga sa kanyang potential ay ang kanyang mga compounds na nariyan dyan. And also, from Karil Kamba, for students po, what branch of science po do you think is the most accommodating of their skills and resources? Okay. No, okay. Ang namin mo po ba, Miss Karil, is sa CVID po ba yung coordination for accommodating their skills and resources? So when it comes for accommodating sa CVID naman po na study, maaari din po siyang pumasok sa
sa life science, depende rin po yung aim ng yung study. Example rin po, dito nakapasok ang study na naka-align siya sa physical science as gumamit po kami ng test na spectrophotometry, inclined po siya sa UV. So, yan pong reason kung bakit napasok siya sa physical science. But if you want to incline it with the life science, well, you should structure a more objective or aim na mas connected siya sa result na connected sa life science. Okay, from Balafre, Alison Joy T. So regarding facilities po, what do you think researchers should do if they can find facilities that could help in their research? So in the current activities po namin and also sa mga past experiences nang dapat pwede rin po tayo mag-create ng mga emails. So ang one thing na ginagawa namin kapag yung test ay hindi available sa aming um, na malapit sa mga laboratories sa aming locality is that nagsasurf po kami ng official websites ng mga laboratory just like the UP, and also just like the West Visayas State University. Tapos kinukuha po namin yung kanilang contact. Tapos pag nariyan na yung contact niya ay ginagamit po namin yung mga different emails and also communications from the students and alumni na narito po sa amin na magtanong po at mag-inquire kung ano po mga available test, ano po yung mga maaring may offer ng laboratory at kung may availability po sila ng specific na test na ini-offer na nariyan sa iyong proposal. And also, when it comes to the purpose ng kailangan po na connected rin po kanina sa tinanong ni Karil Camba po, ni Miss Karil. So dapat i-incline rin po natin yung skills and resources sa pinaka-guidebook at pinaka-policy ng ating Science and Technology Fair Guidebook. And also, inclined din po sa guidelines ng ICEF na dapat yung mga kino-consider natin na mga material ay dapat pasok na safe at pasok rin po na consider rin po siya ng mga ethics na maaring makapagbibigay ng kapanatagan sa iyong study. So again, dapat inclined po sa ICEF rules and guidelines kung sasali po tayo sa mga science and technology fairs yung ating study. So meron actually you can also visit right now the official website of the ICEF, icef.com. Nandyan po marami po siyang mga features diyan. Maaari niyo rin po i-check yung kanyang mga forms, guidebooks, at maaari niyo rin po i-search yung para meron silang feature na isine-search mo yung study mo, yung topic ng study mo, tapos ibibigay lahat ng forms na kinakailangan mo inclined sa topic na ibinigay mo. And if there's no more questions, thank you and everyone. And to Mr. Banyara, we'd like to give you the certificate. Ayan, Certificate of Recognition. This certificate is presented to John Ray S. Banyaria for his contribution as a resource speaker during the scientific undertakings for research and innovation, or SURI, held via Microsoft Teams organized by the RMCHS Research Club, given this 24th day of January 2026 via Microsoft Teams. Signed by Margalo Amos V. Cerro, Club President, and Veronica Iñar, Club Advisor, Annabel B. Mejia, Head Teacher, and Josephine M. Maningas, Principal of the Ramon Magsaysay Cubao High School. Maraming salamat po. To wrap things up, let's hear final thoughts from our Public Information Officer, Ms. Julia Sabrina Ocladera. Yes, hello, am I audible? Yes. Thank you, ma'am. So, as we close today's session, let us remember that purpose is the backbone of every study we pursue. When we keep the community in mind, we are reminded to stay connected with them,
to look beyond what is obvious and to discover the materials and ideas na papansin pero may potential pala na hindi pa natin nakikita. We are challenged not only to identify these concepts but also to verify their value. Kung ito ba ay abundant, accessible, sustainable, and relevant not just on a small scale but also in a macro perspective. More importantly, we learned the importance of bridging these values, finding their synergies, connecting the dots, identifying what makes our study truly unique, and while always, of course, upholding the ethical standards of the community we serve. As young researchers, we are reminded of three things to embrace. Una, don't just present your community, but accept it heartily. Kasi hindi natin ito madedefend, yung study natin, hindi natin siya madedefend if tayo mismo hindi tayo proud. Ikalawa, value the impact of our study deeply. And ikatlo, be ready to float in the air. Or, in other words, to face uncertainties with openness, flexibility and courage. May these insights guide us as we continue our research journey. Let us remain curious, grounded in purpose, and committed to creating studies that truly matter. Thank you for attending our fourth session of Scientific Undertakings for Research Innovation, or SURI. We are truly grateful to our researcher, Sir Banyaria, for sharing not only his but also his personal. On behalf of the RMCHS Research Club, I would like to thank our advisor, my fellow club officers, our participants, and everyone who made today's session meaningful and successful. Once again, thank you all for your active participation, and we look forward to seeing you in the next sessions of Suri. Maraming salamat po. Ayan. Thank you, Julia. Precious, pasingit. Pasingit ako, anak, ha? So, thank you, Julia Cladera, for that wonderful closing remarks. Naalala na natin na ang bawat research journey ay nagsisimula sa isang simpleng idea. Minsan, puno ng pagdududa, punong-puno ng takot, o parang wala pa talaga. Si Ma'am Niar, lagi na lang, palitan, palitan, palitan. Okay? Ngunit gaya ng ibinahagi ni John Ray Banaria ngayon, okay, ang nothing na iyon ay pwedeng maging something sa pamamagitan ng pagtsatsaga, pagsisipag at paniniwala sa sarili. Okay? Ang research ay hindi lang tungkol sa datos at resulta. Ito ay tungkol sa tapang na magtanong, tapang na magkamali, tapang na matuto at tapang na magpatuloy. Sana ay magsilbing inspirasyon ito sa ating mga students na nandito ngayon, na kahit maliit pa ang simula, may malaking patutunguhan ang kanilang mga idea. May malaking patutunguhan ang inyong mga idea. Suportado ko naman kayo. Okay, moral support. Okay? Lubos po kami nagpapasalamat sa ating speaker sa pagbabahagi hindi lamang ng kaalaman, kundi you also share that inspiration. You were an inspiration today. So sa ating mga mag-aaral, tandaan ninyo, lahat na makabuluhang pananaliksik ay nagsisimula sa isang tanong, mula sa wala tungo sa may saysay. So thank you again. Thank you sa lahat na nag-join. Natutuwa ako kasi kanina sumampa ng 48 ang attendees natin. Okay? So sama na, one more Saturday, guys. One more Saturday, sana gisingin nyo na at kalampagin ulit ang ating mga kaklase na hindi pa nakaka-attend ng Suri. So, for Saturdays, I think mababagong schedule natin, Marga. Yes Marga? po, 9 to 11 po tayo next week. Paki-announce na instead of 10 to 12 next Saturday, this is the 5th Saturday, tama, Marga? Yes po. So, 4 po ngayon, magiging 5 po next week. 9 o'clock. Medyo gigising tayo ng mas maaga. Pero wait lang. Kailan ng Brainiac? Ano po, yung robotics po yung next week and then yung quiz bee po sa February 14. Lagot. Kami yun, robotics. Ng Saturday. Okay, hindi bale, marami pa. Online, mag-join kami online ng mga
ng mga robotics team. Okay? So I'm looking forward to more attendees next Saturday. Cramming na naman po, ma'am. Ayan, tama, cramming. Diyan kayo magaling. Okay, thank you again, John Ray. And looking forward to seeing you again. Hopefully, by the next time na mag-meet tayo, mga doctorate degree na kayo. And sana, paunlakan nyo pa rin ang Ramon Magsaysay pagdating sa mga ganitong events. Okay? Thank you and good day sa lahat. Happy Saturday, everyone. Ayan, thank you, Miss Julia and Miss Nyar, for you've given us a wonderful ending to today's session. Before we truly end this meeting, let's take this opportunity to take photos. Pwede niyo pong i-open yung cameras niyo if you want. Medyo alanganin ng camera ko, guys. Okay na, Precious? Yeah. Okay. Again, we have an exit card. Please answer it as proof that you reached the end of our session today. Thank you again, everyone, for joining today's Suri webinar. Stay safe, stay curious, and feel free to share your thoughts and ideas for a better and innovative future. Have a wonderful day ahead. Bye, everyone. Bye po. Maraming salamat po.